Hello guys, this is Alden Richards. And I'm Heaven Peralejo. And we're playing Guilty or Not Guilty. Boosh. Guilty. Guilty. Pero nag-iilamos naman siya, nagbabanlaw ng mga bagay-bagay. Same. And also, pag wala naman akong ginawa buong araw, nandun lang din ako sa kama. Tama naman. Okay lang yan. Naka-aircon naman, okay lang yan. Okay, shoutout sa mga walang ligo bago matulog, guys. Gwapo po ang walang ligo. Bago matulog. Kung naman walang ligo. Bawa. Guilty. Sobra. Ay, talaga. Sobra. Kasi maraming nakaka-relate dito. Siyempre, minsan, kapag text message, yun nga minsan yung yung bakit kailangan mong i-reply yung tawa? Just for the mere fact na pagbigyan mo yung nag-message ng nakakatawa. Ako hindi, never. Kasi, talagang tapos as in talagang makikita mo, Always. Always? On my way, on the way. Pag-gising ko kasi, yun ang tawag akong acclimation to eh. Hindi ka agad babangon. Kasi pag binangon mo agad yung pagkagising mo, maaalimpangitan ka naman nun, di ba? Alimpungatan pala. Pinapangit mo naman sila. Not guilty. Oh, talaga? Not guilty kasi kung hindi, siguro gagarahin ako ng nanay ko pag nalate ako. Yes, mommy! Yes. Not guilty. Not guilty. Alam nila eh. Di mo kami maluloko. Ganunin ka nila. Gumising ka dyan, alam ko naririnig mo kami. Not guilty. Not guilty. Mahilig sa kanin masyado kasi. Iba siguro yung extra. Ba? Extra burger, extra patty, ganyan. Or like that. Not guilty. Not guilty. No. Kasi sa amin, I feel like sobrang konti na nga lang yung mga free time namin. Yan ang nag-validate na kapag pinaplano, mas hindi natutuloy. Guilty. Oh, One really? time. Really? One time. Parang it was a post about my dad. And my dad, medyo kasi, soft-med person yung tatay ko. So, he posts technically some of his leisure things to do. Then may nag-comment, sabi sa kanya, sarap ng buhay, palibasa si Alden, nagtatrabaho lahat. Sinabi ko lang, fact check lang po, ma'am. Sana po next time, alam niyo po muna yung pinanggagalingan ng lahat bago kayo magbigay ng something like that. Ako naman, never. Siguro yung galit ko sa kanila, kaya nga sobrang importante ng team mo eh. Kasi sila yung magpapacify ng feelings mo eh. Yes. Guilty. Lagi. Guilty. Lalo pag masarap yung spaghetting Pinoy, tsaka lumpia. Not guilty. Oh, wow. Really? Guilty ako pero hindi ko nasasabihan. I mean, ganun kasi ako as a person. You like me? Let's do it. You don't? Okay, fine. Ay, super guilty. Super. Kasi syempre, I think because of the recent happenings, the platforms have reached the peak during the pandemic. Hello, Catherine fans! Ito na nga, talagang tulay itong si Tita Long mga kasameros ng Catherine, no? Kasi talagang active at saka present siya parate sa ganap din ni Sir Alden mga kasameros dito nga kahapon sa World Eggs Day, no, sa McDo mga kasombreros sa West o sa McKinley West mga kasombreros. So dito ay kinukuhaan ni Tita Long si Alden mga kasombreros ng video habang siya po ay nag-a-assist, no, at nagiging crew doon sa sa McDo nga mga kasombreros. Ang cute dito kasi parang umiinom pa siya, ganon. So tapos nagtatawag siya ng number mga kasombreros. So parang regular talaga siya na crew mga kasombreros. Ang cute lang nang naisip na dito ng McDo mga kasombreros. And then ito, so marami ang kakulitan ni Sir Alden at saka sobrang kulit dito ni Sir Alden kasi kahit na parang nasa press con, tapos si Sir Alden naman ay pinakalabit parati at saka kinikilit si Ma'am Barbie mga kasombreros. So parang alam yung magtropa na parang hindi mapanatag na walang ginagawa at saka walang kakulitang ginagawa mga kasombreros. Si Barbie na napapakapit solo at saka tumatawa mga kasombreros. So parang parang nangangati yung kamay ni Sir Alden talaga, parang pag hindi nagiging makulit ay nangangati yung kanyang kamay. Kung kasi Ma'am Barbie ay todo sakay na lang si Ma'am Barbie mga kasombreros sa kulitan ni phenomenal box office cinema king kasombreros. So sobrang cute lang talaga ng magbarkadang itong
And maging si Sir, Sir David Licauco, at saka si sabi ng mga tao, anong chika dyan, pare? Sobrang, alam niya, magkaibigan lang na tropa-tropa na normal na nagbubulungan, nag-uusap, mga kasombrero. So, parang ganito lang din, no? Ang Barda at saka si Sir Alden, mga kasombrero. So, yung relationship nila ay talagang close na close. Nagkakasundo yung kanilang Si Sir David Licauco, lang medyo introvert lang talaga ito, mga kasombrero. At saka bihira siyang nakikipaghalubilo talaga, mga kasombrero. Kasi nga, yun yung kanyang ugali. Parang nag-ano lang siya. Parang solo-solo minsan, mga kasombreros. Pero magaling na actor din, no? Si Sir David Licauco, mga kasombreros. And then ito, next item natin, mga kasombreros. Of course, no, na-feature, sige, ito na lang. Itong guilty and not guilty nila, mga kasombreros, no? Ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Heaven Peralejo. So, nakakano dito kasi malayo yung upuan nila, no? Hindi talaga close na as in kagaya ng Kathleen, mga kasombreros. So, unang tanong dito ay natutulog kahit hindi naliligo. Not guilty, no? Kasi, guilty. Guilty pala kasi natutulog naman sina Sir Alden at saka si Ma'am Heaven Peralejo kahit hindi sila naliligo. So, kasi di ba, mostly, inisip natin na kapag sobrang linis mo, ay talagang maliligo talaga mostly ng mga artista, no? Ganun talaga. Pero parang hindi siya healthy gaano kapag naliligo ka bago matulog, lalo kapag pagod ang pagkatawan mo kasi parang mapapasma. So ganun, mga kasombreros, no? Talagang naging doktor ako din. Tapos sabi dito, nag-reply ng haha pero hindi naman talaga tumatawa. Sir Alden dito guilty, mga kasombreros, no? Kahit na hindi daw siya natatawa, maghaha na lang siya. Tapos sabi dito sa isang tanong, nag-text ng on the way pero kakagising lang. Si Sir Alden guilty. Sabi niya, parang kagising lang, tapos mag-text na, on the way daw siya, pero hindi naman pala totoo. Tapos sabi dito, nagtutulog-tulugan para hindi mautusan. Not guilty. Sabi niya kasi alam daw ng mga pamilya niya na na nagtutulog-tulugan ka lang. Umorder ng diet meal pero nag-extra rice naman. Guilty. Not guilty kasi sabi niya, umorder talaga siya ng maraming rice, mga nag-G sa outing pero hindi sumama. Sabi ni Sir Alden, not guilty. Kasi talagang siya, sumasama, mga customers. Pumatol sa bashers, Sir Alden dito guilty. One time daw yun about kay papa niya, no, na parang kinestyon yung income ng papa niya kasi nga si Sir Alden daw lahat dito naghahanap buhay and so on. Pero sabi niya hindi, check niyo po muna ang background, ma'am, bago kayo magsalita. Sabi niya ganun ni Sir Alden. Tapos, kunwari na wrong send, pero gusto mo lang magpapansin. Not guilty, Sir Alden, mga kasombreros. So yun ang kanilang actually. Tapos Netflix and chill ay para manood daw ng Out of Order, mga kasombreros. And then itong kay Ma'am Catherine, mga kasombreros, parang nasa harapan ng ref. Tapos may mga fruits, mga kasombreros. Tapos yung hawak na dito ay apple, no? Tapos naka-white na parang may red na stripe ang kanyang outfit dito. Tapos yun. Pero alam ko part pa ito ng PCL niya na brand endorsement, no? Itong kanyang ginawa dito, mga kasombreros. So nasa bahay lang yata si Tisay o si attorney dito, mga kasombreros. Tapos may hawak-hawak siya na apple na may scientific name na Malus domesticus. So, ang talaga binigyan ng scientific name. So, yun po. Actually, naman sa ating Kathleen items, sana po ay panghin po natin ating Word of God. Today is October 11 na po, no? 2025 and Sabado na po. Happy weekend po, ha? And thank God, maraming salamat sa mga nag-pray. Hindi na po lumindol after kagabi, mga kasombreros. Let's pray for the victims pa po, no, ng mga lindol po sa ating bansa, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ating Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, ha. Sana po ay pakinggan po natin hanggang dulo. Ang title, Hindi Takot Kundi Power. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. So, hindi lang actually power, no? Kundi meron pang love at saka self-control. Napakaganda actually ng verse na ito sa 2 Timothy, mga kasombreros.
So sana po ay pakinggan natin hanggang dulo. So ito po ay napakagandang reminder at saka powerful reminder sa atin ng nature ng Espiritu ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin. Kasi hindi lahat ng Spirit ay galing sa Panginoon. Okay? Kapag Espiritu ng, natatakot ka parati, parang you are anxious, you are depressed, you're always parang kang hindi mapakali, no? Parang ganun mga kasunod, nababalisa, no? Hindi po yan Espiritu ng Panginoon, we have to test every spirit, mga kasembreros. So apart from dun nga sa Galatians 5:22-23 and 24, mga kasembreros, sasabi doon na ang Espiritu ng Panginoon o ang bunga ng Espiritu ng Panginoon ay pag-ibig, kagalakan, no, kahinahunan, kapayapaan, self-control, faithfulness, katapatan. So maliban sa kindness pa, no? Maliban sa siyam na ito, mga kasembreros, let's say, kapag mabubuting espiritu, ay galing po yan sa Panginoon, okay? Parati po nating tatandaan yan. Yung humility, yung caring, understanding, pero yung tolerating ng mali, hindi po yan espiritu ng Panginoon, yung tinotolerate niyo yung mali, mga kasembreros, let's say, magawa ng mali yung anak, masama, hindi na yan, pag tinotolerate mo pa, hindi po yan espiritu ng Panginoon. Yung sinasamahan mo pa sa kasamaan ang isang tao, yung kaibigan, for example, ay hindi po yung espiritu ng Panginoon. So marami, so mga bisyo and so on, so mga espiritu ng alak, paglalasing, so ganun po siya, mga kasembreros. So we have to test every spirit kung yan po ay basta ang tandaan natin parati, kapag nagki-create ng gulo, it's no longer from God. Okay? It's no longer God's Spirit, mga kasembreros. Kapag nagki-create siya ng worldly fear, no? Pero ang fear sa Panginoon, yun po yung dapat taglay natin. Pero ang fear sa mundong ito, fear na kung saan-saan dyan, mga kasembreros, ay hindi po yan galing sa Panginoon. So it tells us that God has not given us a spirit of fear, which can often hold us back, make us doubt ourselves, and prevent us from reaching our full potential. So kasi ang mga tao, di ba ang tao, sa sinapupunan pa lang, dose-dose ng mga potentials na binibigay at tinatanim ng Panginoon sa atin. Hindi po ako naniniwala, as I read the Purpose-Driven Life na libro, dose-dose na yung mga potentials na ini-inject at itinatanim. Para siyang buto, no, yung ating potentials, mga kasembreros, na itinatanim sa atin ng Panginoon. Sinapupunan pa lang tayo. Tapos, madidiscover natin ito habang tayo po ay lumalago, habang tayo po ay nagtatry ng mga ventures, nagtatry ng mga bagay-bagay. So, kung kaya ang mga tao, may mga teacher, may farmer, may doctor, may architect, may artist, no, may actor, and so on, may business people. So dose-dose ng dose-dose ng mga potentials, mga kasembreros, or skills or talents. May iba magaling sa mekaniko, magaling mag-drive ng motor, magaling mag-drive ng ng barko, ng eroplano, and so on. So iba-iba tayo ng potentials, okay? Pero kapag hindi natin siya ma-discover kasi natatakot tayo, kung matatakot tayo mag-try ng magagandang bagay, hindi mag-try ng mga bisyo, mga kasembreros. So, if you're always fearful and you're afraid to try something, ay hindi po natin mati-discover yung ating potential. So, para siyang isang kayamanan na nakatago lang sa baul, na hindi natin siya pinakinabangan. Let's say, hindi natin invest, hindi natin ginamit para lumago ang pera. So, parang ganun siya, mga kaso. So, instead, God has gifted us a spirit of power, love, and self-control, mga kasos, which are these qualities that enable us to overcome challenges, demonstrate compassion towards others, and make wise decisions sa ating buhay. So, yun siya. Yung mga potentials na ito, hindi lang naman, yung potentials na ito, hindi lang yung mga bongga ng mga potentials is ang galing mo talagang umawit, ang galing mo talaga mag-drawing, or ang galing mo talagang genius ka talaga. So, hindi naman ganon, mga kasembreros. Yung pag-solve natin ng problema sa buhay araw-araw, those are also the, mga espiritu ng Panginoon sa atin at mga potentials na ibinigay sa atin, mga kasembreros, so that we can overcome challenges and yung navigations ng buhay ay na-overcome natin at nagagawa natin yung daily task natin by the grace and by the potential that God has given us, mga kasembreros. So ako sa inyo, kasi ako, diba, nag-start ako ng vlogging 28
2019, 20. Pero nag-full-time ako 2020. Tapos doon ko na-discover na, may ano pala ako, parang kasi ang trivia talagang dati ko pa yan, yung trivia, general knowledge, Little Kuya Kim, talagang dati ko pa yan siya gusto, hilig. High school pa lang talaga ako, talagang bookworm na talaga ako. So, hindi ko lang siya, parang, no, yung English, ganun din. So, nauna akong nag-call center kasi talagang gusto ko yung English. So, tapos, nung nagkasakit ako, tapos umuwi ako dito, so parang dito ko na-maximize yung aking full potential sa vlogging and content making, like Little Kuya Kim, mga kasombrero. So, naging full-time ako na ganun. And then yung dictionary na talagang gusto ko mga English words, mga kasus, mahabang words like equiosalino, calcareous, rasi, luminous, copper, vitriolic, nimon, ultra microscopic, silica, volcanoconiosis. So, na-memorize ko yung mga yun. And more, no, supercalifragilisticexpialidocious, hypopatulous, papillophobia. So, na-memorize ko yung mga ganun. So, dito ko pala na-discover ko lalo yung potential ko sa ganun, mga kasus. Parang mas na-develop pa siya lalo, mga kasumiras, no? And na-enjoy ko, mga kasus, yung general knowledge, yung trivia, and so on. So, kung kaya, lahat tayo merong kanya-kanyang potentials, mga kasus. And huwag tayo matakot na, kumaga pa, na mag-try ng bagong venture sa buhay. Si Sir Alden nga, diba? Talagang siya ay isang example din, si Sir Alden, ng talagang marami siyang tinatry sa buhay. So, and nagsa-stand out kasi ang Diyos ay sinasamahan siya parati, mga kasimbre, sa kanyang ginagawa. So, dati, di ba, acting lang siya. Ngayon, naging director, naging producer, and then may music festival pa siya. So, ano pa kaya? Magiging piloto pa siya, no? Businessman, CEO, and so on. So, ano pa kaya ang venture ang kanyang gagawin sa susunod, no? So, marami. So, si Sir Alden is also an example of being audacious, no? Being tenacious, being stubborn in a positive way, mga kasmeros, na try and try lang, no, until you succeed, mga kasembreros. Kasi ang tao, parang tayo lang minsan yung naglilimita sa ating potentials, mga kasembreros, na binigay sa atin ng Panginoon kapag tayo po ay hindi nagtatry ng mga bago, no? Kapag hindi nagtatry ng mga bagay-bagay na magaling pala ako sa ganito, magaling pala ako sa ganito. So, not until you try, no, and then you will discover, mga kasembreros. So, kung ako sa inyo ay talagang mag-try na kayo ng mga bagay-bagay. Maaaring magaling kayo magluto pala, no? Pwede ka magpatay ng karinderya or magtinda ng 3 putahe araw-araw. So, libre na yung pagkain, libre na yung ulam, libre na yung nyo, di ba? Sa pamilya. So, mga ganun ba, no? Mapakanya-kanyang ideya, mga kasmers. And we're so thankful to God because ang God po natin ay ang Diyos ng variety. So, hindi lang siya nag-create ng isang talent sa atin, kundi gumawa siya ng nagtanim siya ng dose-dose ng mga potential sa atin so that magagamit natin sa ating buhay, mga kasombreros. Alright, napakaganda, no? Napakaganda ng So, hindi lamang power, no? Kundi nagbigay pa siya ng pag-ibig at ng self-control sa atin, which is equal to maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon, no? Minsan talaga naubos ang ating pasensya, pero praise God at nandyan pa rin siya parati, mga kasembreros, na alam mo yon, hindi napapagod, hindi nagsasawang mahalin tayo despite our imperfections. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, self-control, and discovery sa ating potentials, mga kasembreros, habang tayo po ay nabubuhay. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, pa. Alam po. I love you.